panahon. Ganyan kainit ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo na, tayo po ay magsisimula na. At ang gagamitin pong mga awit ay ang mga children ng San Nicolas. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Natin ang malakas na malakas sa ating Panginoon. Mga kapatid, tunay nga na sa oras na ito, ang ating Panginoon ay laging andyan. At ang ating Panginoon ay laging andyan sa atin upang kanyang manahan sa kanyang banal na Espiritu. Sa piling mo, ako ay lalago. Banal na Espiritu, kailangan mo. Ang iyong kapangyarihan, pagsama mo. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Sa'yo'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang pag-ibig, puso ko'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kamasdan ka. Sinasamba, pinupuri kita. Sa'yo lumalapit, Sa'yo'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang piling, puso ko'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, pinupuri kita. Sinasamba, pinupuri kita. Sinasamba, pinupuri kita. at may manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, kami narito sa oras na ito at sumasamba at nagpupuri sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa atang biyaya at pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, kami humingi ng tawad sa aming naisip na wika na gawa. Panginoon, kami humihiling sa iyo sa iyong banal na harapan. Ang aming mga panalangin sa araw at oras na ito ay iyong ibigay sa amin. Nanla't ang aming mga kapatid na wala sa oras na ito at lugar na ito ay iyong panunumbalikin sa iyong banal na harapan. At sa matiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pulayin po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Tunay nga mga kapatid, ang ating Panginoon ay sapat na at higit pa at hindi tayo mangangamba pagkat sa Diyos ang ating kasama. Amen. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging at di matatakot sa panganib. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y liyan at lubos, di mapipigil sa pag-awit.
ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor. Pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor, hindi magpukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tingin pa. Pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Wala sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen. Mga kapatid, tunay nga tayo ngayon ay nagsasaya, tunay nga, damang-dama ang umaapo na biyaya at rumaragasang pagpapala. Maapaw na biyaya, rumaragasang pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, Diyos, makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang higaya, sa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa'yo, Pina. Damang
mga kapatid na kay El Shaddai, tunay daman-daman natin ang tunay na saya. Amen? At tunay nga na kay El Shaddai ay bumubuhos ang kapangyarihan ng darama na sa atin. Ayan dito ngayon. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng himala, siya lang may likha. Nasa atin ang kaniyang pagpapala. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya ng dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. So may kapangyarihan na darama. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. O Diyos ng himala, Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya ng dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagandahan tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya ng dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kaligtasan tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya ng dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Amen. Salamat sa ating mga children choir. Napakagaling nila. Tunay nga nawa, gamitin kayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa pangalawang bahagi, ang magpasalamat sa ating Panginoon. Sino po ang unang magpapasalamat sa ating Panginoon? Punta na po kayo dito. Ayun po. Si Nanay Lourdes po.
Isang pinagpalang hapon po, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang ating El Shaddai, through Jesus' mighty name. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos. Sa mga pagsubok po, tinuturuan po, katulad ko, yung mga pagsubok kong pinagdaanan, yung pagtaas ng blood pressure ko na 220 or 120 noon. Tinuruan po niya ako na ano ba yung dapat at hindi dapat kong gawin. Naalala ko po, kaya tumaas ang blood pressure ko, nakakain ako nung lomi na maalat. And then, 1 cup lang naman pong maliit. Tapos nasundan po ng the next day ng munggo na may chicharon na maalat din. Kaya naalala ko noon, kung ano yung pinagbabawal sa hypertension, dapat hindi ko kainin. At isa pa po, naghingi ako ng wisdom sa kanya, Lord, ano po ang dapat kong gawin? Kasi hindi basta po yung tumataas ang blood pressure ng ganong kataas. As ang alam niya sa akin through Google, nag-Google po ako sa cellphone, na ang dapat kong mga kainin ay saging na saba. Kasi marami po yung potassium na kailangan ng ating puso. Kasi yung ang puso natin ay sodium. Kapag yung sodium, yun ang alat. Kapag nadagdagan pa ng alat yung puso natin, yun ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure at maaaring stroke or heart attack. Para maiwasan po yun, salamat sa tulong na wisdom nibigay ni Lord. Isa pa po yung kahit lakatan, kahit anong saging na dahil yun ay pure may potassium na kailangan ng ating puso at ng ating blood in circulation. Tapos po, lately, singkamas naman po. Ang singkamas po, napakadami niyang electrolytes. Meron po siyang calcium, magnesium, potassium na nag-aalis ng sodium sa ating katawan through urine. Pag umihi po tayo, natatangay po yun nung kinain nating singkamas. At isa pa po, tunay nga nasa paligid lang natin ang gamot na handa rin sa atin ng Panginoon para din maiwasan yung mga drugs, yung mga medical drugs na ginagamit sa panggagamot. Yung pong aratilis, na kumbaga nakakalat lang minsan tayo ng ibon yung buto, tumutubo. Sa amin po, lumaki po na mataas yung aming aratilis na hindi ko naman tinanim, dinidiligan ko lang siya nung maliit pa yung puno. Ngayon, napakataas na. At yun po ang kinakain ko, nakalagay po sa Google, kumain ng 9 to 12 pieces per meal. O kaya 36 pieces the whole day. Para po maging maayos yung blood pressure, pati din sa gouty arthritis. Kasi po sumasakit ang paa ko tuwing umiinom ako ng gamot na pang-medic. Yung hypertension, namamanid po yung paa ko, namamanat, masakit po itapak. Pero sa kabutihan ng Diyos, para malimitahan yung mga medical drugs na iinumin, tinuruan niyo nga po ako kung ano yung nasa paligid natin na iinumin. Tungkol naman po sa sugar, para po lumusog ang ating pancreas, tinuruan niya din po ako through Google na uminom daw ng dahon ng mangga. At ang dahon ng mangga, nagpapalusog. Yung decoction or yung pinakuloang dahon ng mangga. Yun ay inumin po sa umaga na walang laman ng tiyan. Ilalaga mo sa hapon, then kinabukasan mo iinumin. Yun po nakakapagpa-lusog ng ating pancreas para yung insulin lumabas. Yun yung tumutunaw o nagbe-break ng sugar sa ating system para bumaba ang sugar natin sa katawan. Kasi po napakasama pagka mataas ang blood pressure blood sugar din natin. Isang cause po yung hypertension, nagkakaroon ng katarata at nakakabulag. Minsan comatose pag masyadong mataas ang ating blood sugar. So, lahat po tayo, lalo na yung kabataan, dapat alam na nila kung paano maging malusog para pagdating nila sa senior age, malusog pa rin sila. Nung po pinagsisisihan ko po lahat noon, na nakakainom ako din lagi ng soft drinks, imbis na tubig. Ngayon po talaga hindi na ako umiinom ng soft drinks dahil po yun napakataas sa sugar na ikasasama sa ating katawan. Kaya Ama, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga karunong pinagkakaloob mo sa akin
para maalagaan ko ang aking sarili, aking sambahayan, at makapaglingkod ako sa iyo, Ama. At kung sino man ang humihingi ng tulong na kaya ko, ay tulungan niya akong ma-extend yung tulong ko sa ibang tao. To God be the highest glory. Maraming salamat sa iyo, Ama. El Shaddai, to God be the highest glory. Ayan, salamat po. Sino pa po ang susunod? Tayo na po. Punta na po kayo dito. Punta na po kayo dito sa harap. Wala na po. Papasalamat ko lang po kasi nung isang Biyernes po, namatay po yung asawa ng hipag ko doon sa Balubad. Alas 12 na po kami umuwi. Si Gerson po kasi nalasing, nakainom ng konti. Yung pong apo ko ang naghatid sa amin. Kalain niyo po ba pagbaba po namin Paglingon kong gano'n ang layo na niya, sinisigawan ko, hindi pa ako narinig. Maya-maya po, may tumatawag. Nadisgrasya po yung apo ko. Habi ko, Diyos ko po, Panginoon. Ang dai po niyang galo, sabi niya, Lola, wag mo kalalahanin. Kaya ko to, kasalanan ko kasi. Sabi ko, iyan nga baka ako sinasabi ko sa iyo Sabi, wag mo kalalahanin, Lola, kaya ko to. Ako may kasalanan, sabing gano'n. Kasalanan ko talaga. Ako, oo nga, kasalanan mo. Sino nga ako may kasalanan? Ikaw may dala ng motor. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon. Tunay nga, iningatan din niya ang aking apo dahil puro garos lang po. Ngayon naman maayos na. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga hindi mo pinababayaan ang aming pamilya. Tunay nga, napakabuting mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God Jesus. Salamat po. Sino pa po? Punta na po kayo dito, Sister Maybelline. Tatawag na lang. Magandang hapon po. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Pinapapasalamat ko po kay Yahweh El Shaddai. Kasi po yung mata ko po, bata pa lang po kasi ako, problema na po yung mata ko kasi parang na hereditary po yung pagkalabo ng mata. Pero dahil nga po sa hindi man po sa nagkakaedad kasi at the age of 38 at 37, nagkaroon na po ako ng katarata. So sabi ko, paano ako nagkaroon ng katarata? Ang alam ko lang po kasi, mga seniors na po ang nagkakaroon noon. Tapos, gusto ko po magkaroon ng trabaho na noon. Kaso po, yung magiging trabaho kasi sa airport po, hindi po kailangan doon 2020 vision. Sabi ko, paano na po to, Lord? Noong time po na yun, lumipat na po kasi kami ng bahay na napunta na kami ng Kalumpit. Kasi noong time po na yun, pinalis po kami dito sa Bulacan. So yun, naging struggle din po yung paglipat po namin sa Kalumpit kasi talagang nahiwalay po ako nun kay mama ko. Tapos nung time nga po na yun, may sakit na po nun si mama ko, may Alzheimer na po. Kaso po, kailangan naming umalis kasi pinaalis kami ng kapatid ko. Tapos, kailangan syempre tulungan po yung asawa ko. Kaso, hindi naman po ako makapagtrabaho kasi yung mata ko nga po, may katarata nga po ako. Ang sabi po ng doktor, kailangan maalis na yun. Sabi niya, kung puro pamatak, nandoon pa rin daw po yung katarak. So, nung naman po, napa-opera ko na, both eyes po pala siya. Nung inabot din ng 2 years, yung ko ng katarata. So, natagalan po kasi after naman po nung katarata ko, may side effects po pala yun. Tumaas po yung eye pressure ko po. Pag daw po tumataas yung eye pressure po, pwedeng magkaroon ako ng glaucoma. So, after naman ng glaucoma, napababa naman po. Nag-take din ako ng surgery noon. Pero hindi katulad sa katarata na talaga pong nagpahinga po ako. Tapos naman po, after ng katarata, nung glaucoma, retina naman. Sabi ko, ano ba ito, Lord? Paano na ako makakapagtrabaho talaga na maayos? Bali, naging trabaho ko na lang po is
yung sa production po. Bali, hindi ko po nagamit yung pinag-aralan ko kasi po ako, banking and finance. Kaso po, dahil nag-alaga po ako ng mga anak ko, nung 38 years old na po ako nun, hindi na po ako nakapag-work kasi overage na daw po. So, puro na lang po ako, yung sa production. Tapos, wala po akong magagawa, baka talagang gano'n na po. Kaso nga po, hindi rin ako makapag-work na maayos kasi nga po dun sa, nung huli retina na. After nung retina, sabi po sa akin, ng doktor, baka daw po operahan na ako. Takot na po ako magpa-opera kasi po, takot po ako may phobia po ako sa claustrophobia. Kapag po tinatakpan yung mukha ko, talagang hindi po ako makahinga kahit lagyan ako ng oxygen. Nagalit po sa akin dati yung doktor kasi tinanggal ko talaga sa ilong ko yung oxygen. Sabi ko, mas lalo akong hindi makahinga. Tapos ang ginawa nila, nilagyan na lang nila ako ng karton sa ibabaw para nakataas yung kumot. So, ayun. Naging okay naman, naging successful. Pero nung sa retina ko po kasi, ang sabi po ng doktor ko, obserbahan muna. Pero, doon madami na nga daw po yung yung para siyang bulak-bulak. So yun, noong time po na yun, hindi ko na rin po talaga alam gagawin ko kasi puro gastos na. Noong time po na yun talagang pumupunta ako sa simbahan sa Pampanga. Tapos po, doon talagang sinabi ko kay Lord na talagang hindi ko na kaya, isusuko ko na. Tapos po, nito pong huli, sa pa-check up ko, I thank you Lord kasi po sabi po nung doktor, hindi na daw po ako mag-undergo ng operation. Wala po yung bulak-bulak pong nakaano doon sa mata ko po. Kaya thank you Lord po talaga. Talagang mapaghimala po si Lord na talagang nandyan sa atin lagi. Kaya po magtiwala lang tayo. Kahit po marami pong pagsubok, talaga pong ganun, tinitas lang po siguro tayo. Opo, yun po. Thank you Lord. Thank you po sa Salamat po sa ating kapatid. Tayo po ay magsitayo na. Tayo po ay makikinig na ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang gagamitin pong maghahayag ng kanyang mabuting balita ang ating kapatid, Brother Il Donaire. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name,
could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos kang makapangyarihan, hari ka ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon. Ang bayan mong pinili ay narito upang sa mabuting balita ng iyong paghahari ay pagpahayagan. Loobin mo nawa ang tumanggap at manalig sa iyong salita ay tanggapin at iuwi ang biyayang nakalaan para sa kanila. Dumating nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ganapin ang iyong layunin at kalooban. Higit sa lahat, bigyan ng luwalhati at karangalan ng iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
purihin ang Panginoon. Gospel reading from the Gospel according to John chapter 14 verses 15 to 21. John chapter 14, 15 to 21. Ang pangakong to sa Espiritu Santo. Kung inibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nanatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin sa katabi, kamusta na ang puso mo? O kamusta na raw ang puso niya? Okay lang. Okay, okay, merong birthday? Dito, wala. Birthday kayo every first and third lang. Monday. Sige po, upo muna kayo saglit. Pero kahit naman walang birthday, may pansit, di ba? Okay. So, susunod ba may birthday? Okay, ito yung ating mga ipapanalangin mamaya. Dito po ay magpapa-pray over sa kanilang wedding anniversary. Sino po? Andito ba sila? Ay, wala sila. Okay, now. Brothers and sisters, unknowingly, hindi natin namamalayan, hindi natin agad napapansin, na meron tayong sinusundang pattern, kung tawagin ay principle pagdating sa pakikipag-ugnayan. Kaya sabi nga principle, ibig sabihin dito yung mga pangunahin, di ba? Ibig sabihin hanggat ito yung ating sinusundan, amen? Ito yung ating gabay, amen? Okay, now. Nauna ba ang kasalan bago ang panunuyo? Panunuyo na. Nauna ba ang pagsasama bago ang panunuyo? Panunuyo na. Okay, now. Nauna ba ang panunuluyan bago ang panunuyo? Panunuyo muna. Okay, now. Brothers and sisters, okay? Traditionally, kahit iba-iba ang lahi, okay? Sa pagsasama o sa pag-aasawa, may mga prinsipyo, panuntunan na nagiging gabay na kusang nasusundan, na ipapasa, At ang tawag ho doon ay kultura. Sabi nga kultura. Okay. Yan ay culture. Ibig sabihin ng kultura, kusa mong namamana, kusa mong nasusundan, natututunan. Yan. Para pag
Yan na yung magiging gabay mo. Amen? Now, sa iba't ibang kultura, may iba't ibang paraan ng panunuyo. Amen? Okay, bago ang panunuluyan, ano? At bago ang anumang pagsasama. Amen? Okay, ngayon, nung ako ay namisyon sa isang probinsya, no? Sa bundok ng Mamangyan, no? Kinasal yung aming isang preacher na Mangyan sa kabilang tribo, sa babaeng mapapangasawang Mangyan sa kabilang tribo. Okay? Na ngayon, sabi ni Father, doon ko kayo sa bundok ikakasal. Sabi ng ikakasal, Father, dito na lang sa patag kung tawagin nila. Hindi, sabi na doon na lang para makita ng inyong mga kalahi kung gaano kahalaga ang kasalan bago ang panunuluyan o pagsasama. Sapagkat doon ay pag nagkasundo na, wala nang kasalan. Tuluyan na, panunuluyan na. Okay. Ngayon, mga kapatid, syempre, no? Nung doon kami, doon sa bundok kinasal, no? Doon rin kami, pagkatapos ng kasalan, ay kainan na, ano? Ngayon, yun ang pinakamasarap, di ba? Hindi naman talaga tayo nagpupunta sa kasalan dahil sa kinakasal, dahil sa... Saan tayo mas pupunta? Sa kasalan o doon sa reception? Saan mas masarap? Actually, minsan nagreklamo tayo, di ba? Kasi nagutom tayo sa haba ng seremonya, no? Brothers and sisters, okay, eto ngayon, ang matapos ang kasalan, may konting programa, no? At syempre, magkakasama kaming mga disciple na destino doon. Sabi nung preacher na may asawa, brother, ikaw na magbigay ng message sa bagong kasal. Sabi ko, ano sasabihin ko? Kayo itong may asawa na, ako wala pa. Now, okay. Now, brothers and sisters, no, nakapagbigay naman ng mensahe, no. Ngayon, ang pinupunto ko mga kapatid ay ito, no. Iba-iba man ang kultura, no, ng pagsasama, no, o ng iba't ibang ugnayan magkakasama o bilang ugnayang panghabang buhay, no. Kasi ang atin hong tinunghayang pagbasa, no, ay isang ugnayang hindi lang panghabang buhay, kundi pangwalang hanggan. Amen? Okay? Ito pa ay lagpas o higit pa sa pagsasama at ugnayan ng mag-asawa. Amen? Okay, taas ang kamay ng mga may asawa. Yan. Andito pa ho ba? Una-una na. Una. Ngayon, okay, dito sa ugnayan natin, ano? Pag-aasawa ay merong nauuna, may nahuli, no? May umaalis, may naiiwan. Amen? Pero itong atin hong tinunghayang pagbasa ay ugnayang walang iwanan, no? Walang mahuhuli, no? Magkasama. Amen? Dito man at sa kabila, magkasama. Now, brothers and sisters, ito ang tanong, ipagpapalit niyo ba ito sa ugnayan mag-asawa o sa ugnayan ng sino man sa ating mga mahal sa buhay? Hello? Pag sinabi ba ng asawa mo, huwag ka nang mag-El Shaddai, ano ang gagawin mo? Ayun daw. Okay. Now, brothers and sisters, okay, mula nung tayo po ay, no, pumasok sa isang relasyon, ito ay walang hanggang relasyon, no? Ito ay ang ugnayan natin sa Panginoon. Amen? Ang John chapter 14, mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Okay? Manalig tayo sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Sabi ng John 14 verse 1. Amen? Ngayon, mga kapatid, no? Pumasok tayo sa kasunduan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, no? Sa pamagitan ng ating pananampalataya, no? Pumapasok tayo sa isang
relasyon na meron hong principle, meron hong panuntunan. Amen? Okay. At ang panuntunang ito ay hindi magbabago. Ito ho ay mananatili. No? Umayaw ka man o tumalikod, matisod ka man, no? Tanggihan mo man, no? Ang pag-ibig ng Panginoon, ito ay mananatiling, no, panuntunan. Amen? Okay, now, sabihin mo sa katabi mo, handa na ba ang puso mo? Ano ang sagot na? John chapter 14, ang kausap ng Panginoon ay hindi ito yung mga attender o hindi ito yung crowd, ano? Hindi yung mga pangkaraniwang tagasunod ng Panginoon, kundi ang tawag sa kanila ay alagad. Sabi nyo nga, alagad. Alagad. Now, pag sinabihan ka na alagad ka ni Brother Mike, ano mararamdaman mo? Pero brothers and sisters, alin ang mas nakaka-proud kung sabihin, alagad ka ni El Shaddai? Amen? Now, brothers and sisters, no? Ibig sabihin ng alagad, hindi lang casual, hindi lang ito yung pupunta ngayon, wala sa susunod. Okay? Matutulog ngayon, gising sa susunod, no? Yung masigasig ngayon, yung malamig ngayon, malamig pa rin bukas. Okay. Now, depende sa panahon. Hindi itong seasonal. Itong mga 12 alagad, ito ang kausap ng Panginoon. Ito na yung mga nagsabi, Lord, susunod ako saan man kayo pupunta. Ito na yung mga alagad na nag-iwan ng kanilang bahay. Nag-iwan ng kanilang asawa. Nag-iwan na ng kanilang mga lambat, ng kanilang kasusyo sa negosyo, kanilang bangka. Amen? Now, ngayon mga kapatid ko po sa Panginoon, nagkaroon ng tila agam-agam ang mga alagad, sapagkat hindi nila, nung mamamaalam na ang Panginoon, nalilito sila, sapagkat ang akala nila, walang iwanan. Amen? Matapos ang 3 kalahating taon, nakasama nila ang Panginoon, sasabihin ng Panginoon, maiiwan, aalis ako. Amen? Tapos, sabi ng Panginoon, hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Kaya sabi ni Tomas, pero bandang uli, sinabi rin ng Panginoon, di ba? Na, di kayo ngayon makakasunod. Pero pagkatapos nito, makakapunta kayo. Sabi naman ni Tomas, di ba, sa John 14, paano namin malalaman ang daan? Paano namin malalaman ang daan? Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. Now, brothers and sisters, dito ngayon mga kapatid, sa John chapter 14, sa ating binasa ngayon, dito na ngayon ang pamagat ay pangako. Sabi nyo nga, pangako. Pangako. Okay. Now, may pangako ang Panginoon na makakasama nila. Makakasama natin. Okay. Tingnan nyo ang katabi nyo. Ayan. Kailangan ba niya ng kasama? Amen. Tanungin mo nga, kailangan mo ba lagi ng kasama? Ano ang sagot niya? Okay. Kung kailangan mo ng kasama, okay, kailangan mo si Jehovah Shammah. Siya laging kasama. Okay. Now, brothers and sisters, ang Panginoon, ayaw niya, ayaw na tayo'y mangungulila. Ayaw na yung mga nanampalataya sa, nananalig sa Kanya ay mangungulila. Ayaw ng Panginoon na merong nangungulila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord na nangungulila ka. Ayaw ni Lord na nangungulila ka. Okay, now, para mo wag mong maramdaman at wag maramdaman ng sino man na siya'y ulila o nangungulila, okay, nangako ngayon ang Panginoon. At ang pangako niya ay ang banal na Espiritu. Okay, now, papasok tayo mga kapatid sa title ng message gusto kong share sa inyo, The Principle of Intimacy. Sabi na nga, intimacy. O, lakasan nyo.
lakasan nyo. Ibig sabihin, okay, una mga batid, no? Sa panuntunan ng okay, pakikipag-ugnayang, no? Pangwalang hanggan, no? Ay dapat nating matutunan o dapat nating maintindihan, no? Na tayo ay pumasok sa isang kasunduan. Sabi ng mga kasunduan. Commitment, sa isang commitment, no? Ang ugnayang ito ay hindi maaring walang kasunduan o hindi maaari tayong pumasok sa isang pakikipag-ugnayan nang walang kasunduan, nang walang commitment, nang walang pagtatalaga ng sarili. Bakit? Sapagkat kung wala yon, no, magiging casual yung ating ugnayan, no? Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapanatili. Amen? Okay? Now, number one, mga batid, the principle of intimacy, yung sinabi ng Panginoon na sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko. Sabi na nga, tumatanggap. Okay, the principle of acceptance. Ang unang-una, sa anumang ugnayan, ay ang pagtanggap. Sabi na nga, pagtanggap. Okay? Ito ho yung pintuan, Kung tatanggapin mo ba siya o hindi, Patutuloyin mo ba siya o hindi? Amen? Makikipag-ugnayan ka ba sa kanya o hindi? Itutuloy mo ba o hindi? Amen? Kikilalanin mo pa ba siya o wag na? Amen? Alam niyo ito. Ang traditional natin mga Pilipino, di ba? Na panunuyo ay yung panghaharana. Sino dito ang nakaranas, hinarana siya? Yan. Anong pakiramdam pag hinaharana? Okay. Alin ang mas masarap na harana? Yung nakadungaw ka sa bintana o yung nakahiga ka sa kahon? Di ba? Okay, ibig sabihin, no? Bakit nga ba hinaharana? Hello? Ano no? Nanunungkit ng bituin. Panunungkit yun. Ibig sabihin, meron kang inaasam, meron kang ginugusto na gusto mong matanggap o mapapa sa iyo. Kaya, sa pamagitan ng awit. Amen? Now, okay, yan din ay panuntunan din na ginagawa natin, di ba? Na tila tayo ay dumadaan sa panunuyo, sa pamagitan ng pagsamba, di ba? Amen? Bago tayo pumasok dito sa ating pag-aral, dumadaan tayo sa pagsamba, pangharana, panunuyo. Amen? Now, brothers and sisters, sa atin pagbasa, ang sabi ng Panginoon, eto, ang daan, upang tayo ay magsasama sa ugnayang walang hanggan, ay una, tanggapin ninyo o kung tinanggap nyo ang aking mga utos. Okay, sabihin mo sa katabi mo, tinanggap mo ba? Now, eto ngayon. Tayo ho ay sometimes selective. Most of the time, most of the time, selective tayo sa atin hong pinakinggan at sa atin hong tinatanggap. Amen? Di ba? Okay, para tayong mga bata, di ba? Okay, pag pinainom ng gamot, mamimili ka ng matamis na gamot. Pero bakit nung tayo ang mga bata pa, walang masarap na gamot? Ngayon na lang na-invento na pasasarapin yung gamot sa mga sanggol, sa mga bata, di ba? Noon wala. Lalo na kung nasa probinsya ka, wala namang iinumin kundi lahat laga lang at tapal-tapal. Hello? Yeah? Now, brothers and sisters, ang panuntunan ng Panginoon upang ikaw ay makaisa ko at magkasama tayo. Upang sabi ng Panginoon, ako'y isa sa iyo at ang Ama at ako'y mananahan sa iyo. Sabi ng Panginoon ay ito, tinanggap mo ba ang aking mga utos?
Okay, tanungin mo ang katabi mo. Ano ang tinanggap mo mula kay Lord? Ano ang sagot niya? Okay, dito ang tingin. Alam niyo ba na hindi blessing, no? Ang una nating tinanggap sa Panginoon. Actually, yung blessing, it is a product of, result of, acceptance. Amen? Pagka tinanggap mo ang utos ng Panginoon, automatically, hindi mo na kailangang hilingin. Yan ay kusang yan ay kasunod. Amen? Kaya ang unang panuntunan ay pagtanggap. Tinanggap mo ba? Talaga. Amen? Hello? Amen. Okay? Now, pangalawa mga kapatid, na principle ng Panginoon ay, sabi ng sino mang tumanggap at sumunod o tumutupad. Sabi nung nga, obedience. Okay. Wala hong pagmamahal, walang relasyon, okay, na nagtatagal nang walang pagtanggap at walang pagsunod. Amen? Walang compliance. Hello? Amen? Okay, bakit ito? Dito. Nung kayo, taas nga ang kamay ng mga nililigawan. No? Nakaranas ligawan, taas nga ang kamay. Di ba demanding pa kayo? Yeah. Namimili pa kayo, binibigyan na kayo, di ba? Sinusuyo pa kayo. Lalo na nung, naglihi na. Di ba? Now, brothers and sisters, okay, yung pagsunod na hinahanap ng Panginoon, nakabase sa kung paano natin tinanggap. Tandaan natin, ang hindi natin, ito ang panuntunan. Anumang hindi mo tinanggap, hindi mo susundin. At anuman, kung ano lang ang iyong tinanggap, siya lamang ang iyong gagawin. No. Amen. Amen? Kaya ito, ang pakikinig, malalaman. Kailan? Kapag ito ay isinasagawa, isinasa katuparan. Hindi ang pagtango, pag-imen at pagsigaw ang basihan. Amen? Sapagkat, ano ang basihan na siya ay nakinig? Tumanggap. Okay. Yung kanyang ginawa. Amen? Amen? Bakit kasi ito? Ang magiging parte ng atin hong buhay ay yun hong ating tinanggap. Amen? Okay? Yung ating sinunod. Okay? Kaya, hindi nawawala sa Panginoon. Ito ang, kaya nga yung mga alagad, meron silang literal obedience na kung saan ang kanilang guro, kung saang lugar, kung ano ang kinakain ng kanilang guro, yun din ang kakainin nila. Salo-salo sila. Kung saan namamahinga na tutulog, saan tutuloy, literal doon sila kasama. Amen? Amen? Now, brothers and sisters, okay, ang buhay natin, okay, ang kinahinatnan ng buhay natin araw-araw ay sa kung paano natin sinunod ang Panginoon, ang mabuting balita. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, ito ngayon, ang pagsunod ay hindi nag-demand ang Panginoon ng pagsunod na hindi natin kaya. Amen? Now, binibigyan na tayo ng kakayanan. Okay? Sa papaanong paraan. Okay? Dito sa atin nung binasa ay nagbigay ang Panginoon na meron kayong makakasama. Ibig sabihin, merong presensya, merong persona na sa iyo para makasama mo na ang pagsunod mo ay magiging masarap, maging magaan. Amen? Amen? Amen. Hindi ho pabigat ang pagsunod at utos ng Panginoon. Ito ay pagaan. Sabi nyo pagaan. Para bagang ganito, no? Ito. Ang instruction ay ibinibigay para sa magandang result. Amen? Okay. Kapag kayo ho ay may appliances, no? May kasama ho yung book of instruction, yung booklet, no? Yung manual. Amen? Na walang product na walang manual. Wala ring buhay na walang manual. At ito ang manual. Ikaw ang product. Amen?
Now, to function normally, no? Para ka gumana at hindi ka masira, katulad ng appliances, you must follow step-by-steps instruction. Yun ang susundan mo. Amen? Now, malinaw lang yun. Kapag naging dispalinghado na ka na, meron kang hindi na sunod. No? Kapag meron tayong sakit, malamang meron tayong nalabag. Kapag nagipit tayo, nagkanda utang-utang tayo, nagkabaon-baon tayo, malamang meron tayong hindi nasunod na panuntunan ng Panginoon. Amen? Amen? Na madali ba sundin ang panuntunan ng Panginoon? Kapag tinanggap mo. Amen? At kapag mahal mo. Amen? Alam niyo, pag nagmamahal tayo, tatanggapin natin ang ating minahal. Tatanggapin natin yung kanyang ipinagagawa. Susundin natin. Amen? Now, brothers and sisters, ito ang dahilan kapag meron tayong disorientation. Kapag meron tayong nagkaroon tayo ng kapalpakan o mayroon hindi ayos sa ating buhay, ang gagawin lang ng Panginoon, bumalik ka dito. Hello? Amen? Bakit? Kasi ito ang nagsasabi. Amen? Andito yung prinsipyo, paano ka bumalik sa dati. Amen? Okay, pag nasira ang isang appliances, saan mo dadalhin? Sa junk shop? Kung gusto mong umayos, pag sa junk shop, maayos pa yun? Saan shop dadalhin? Repair shop o kaya sa may gawa nun, no? Sa manufacturer o kaya ibabalik, di ba? Pagka naka-order ka sa Shopee o kaya sa online, no? Pag dispalinghado, ibabalik nila ang pera mo o kaya papalitan nila ng unit. Bakit? Kasi ginagarantiya at gustong tiyakin ng manufacturer na yung kanilang produkto, no, ay functional, gumagana. Amen? Okay, kapag ang buhay ay dispalinghado at hindi gumagana, nagtrabaho ka naman ng trabaho, kumayod ka naman ng kumayod, nagsikap ka naman nagsikap, malamang merong, amen? Meron tayong instruction na hindi na follow. Amen? Now, sabihin mo sa katabi mo, ano kaya yun? Ano ang sagot na? Amen? Now, isang na-realize ko mga kapatid, kapag nagkakaproblema ako sa pera, malamang nagkakaproblema ako sa aking tax at sa aking investment. Hello? Amen? Okay. Investment pa, no? Okay, kapag ikaw ay Pilipino, mamamayang Pilipino, ikaw ay citizen, okay, ididemand sa'yo ng government na magbayad ka ng tax, ng quest, ano? Iba't iba ang taxes, iba't ibang uri, amen? Kung ikaw naman ay nasa paghari ng Diyos, nagdemand naman si Lord, no? That you pay your tithes, your tax, amen? O kaya kapag nagka-problema ako, alam ko na kung saan ako, saan ako. Kasi, no, pagka hindi natin alam, tanong tayo ng tanong at, isip tayo ng isip, mapoprostrate lang tayo, madidepress lang tayo, bakit ako ganito? Hello? Amen? Now, ito. Isa pa mga kapatid, sabi ng Panginoon ay, ibigay ninyo ang inyong buong-buo ang inyong ikapo, at handog. Bubuksan ko. Okay, ang nagbubukas ay yung ating tithes, Amen? Ba't hindi nagtapos sa tithes? Pangalawang sabi ni Lord ay giving. Sabi nyo nga, giving. Giving. Okay, now, hindi ko tayo mayaman, Kapag ikay Pilipino, hindi ka naman yung mayaman sa pagtatax. Saan kayo mayaman? Negosyo. Sino dito ang negosyante? Wala. Bakit? Kasi sa tax wala namang dividend. Wala namang bumabalik sa serbisyo, Pero hindi bumabalik sa iyo yung pera mo. Amen? Pero sa investment, sa negosyo, pag nag-invest ka, babalik sa iyo, Hustong takal. Amen? Therefore, pag nagka-problema ako sa pera, alam ko na.
may problema ako sa tax, at may problema ako sa investment, may problema ako sa tithes, may problema ako sa giving. Hello? Amen. Hello? Amen. Why? Because yan ay principle. Amen? Ngayon, balik tayo. Kapag ang principle ay nalabag natin, no? Kasi ang unang principle ni Lord, pagtanggap. Sabi nyo nga, acceptance. Pangalawa ay pagsunod, obedience. No? Pangatlo, ang sabi ng Panginoon ay ito. Yan. John chapter 14 verse 21. Ang umibig sa akin ay ibigin ang aking Ama, ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala. Amen? Sabi nyo nga, magpapakilala. Okay. Ito ang pinakamahabang process sa relationship. Ano? Pakikipag-ugnayan, pagpapakilala o paghahayag sa sarili. Amen? Okay, tingnan nyo ang katabi nyo. Kilala nyo ba yan? Mas kilala nyo ba yan kaysa... Sino mas higit na kakilala sa kanya? Ikaw o yung asawa na? Duda na, kakaduda naman. Ano? Now, taas ang kami ng mga asawa. Yan. Sino ang mas nakakilala sa inyo? Yung asawa nyo o si kumpare? Si kumare o yung chismosa o... Now, brothers and sisters, dito. No. Dito. Ang warning ay ito. Kung ayaw mong mapahamak, don't reveal yourself to someone who don't love you. Huwag mong ihayag ang sarili mo, no, para safe ka. Kasi isang araw, kapag dapat mas close kayo sa asawa niyo kaysa preacher. Huwag kayo maging close sa amin, ha? Baka mas kilala ako na kayo, kaysa asawa niyo. Amen? Now, brothers and sisters, yan ang prinsipyo ng Panginoon. Sabi ni Lord, ihahayag ko lang ang aking sarili sa mga nagmamahal sa akin. Amen? Sabi na sa verse 23, ang umiibig sa akin, tumutupad ang aking salita, iibigin siya ng aking Ama, kami pupunta, kami ay mananahan. Amen? Okay, sabihin nyo nga, revelation. Okay. Sabihin nyo nga, acceptance, obedience, revelation. Okay. Kapag ang Panginoon ay nagpakilala na, madali na, ang buntong hininga mo lang, alam na ng Panginoon. Amen. Amen? Okay, sabihin nga, dwelling. Okay, paninirahan o tahanan. Kaya, ang prinsipyo ng Panginoon para sa isang ugnayang pangwalang hanggan ay yung pagtanggap. Sabihin nga, pagtanggap, pagsunod, pagpapakilala, pananahan. Eto. Hindi po kayo basta nakikitira. Amen? At ang pinaka-safe na tirahan ay yung
tirahan ng tahanan ng mag-asawa. Amen? Taas ang kamay ng may asawa. Yan. Nakatira ba sa inyo sa bahay ang inyong asawa? Tapos palalayasin nyo. Alam niyo ba pag pinalayas nyo, parang niya na rin pinalayas ang sarili nyo. Bakit? Kasi, okay. Kaya tayo nagpatayo ng sariling bahay para sa ating dalawa kasi nananahan na tayo sa isa't isa. No? Magkaisa na tayo. Ako'y nasa iyo, ikaw ay nasa akin. No? At ang katibayan nito, andito tayo sa isang tahanan. Amen? At tandaan nyo, hindi pa tapos ang pagpapakilala. Hello? Amen? Bakit? Kasi isang araw, pagalipas ng 10 taon, 20 years, 30 years, magtataka ka, meron pa pala akong hindi alam sa asawa ko. Magtataka ka, meron pa pala akong dapat malaman. Amen? Ibig sabihin ito, ang pagkakilala natin ngayon sa Panginoon ay hindi pa yan. At ang biyaya na meron ka ngayon, hindi pa yan. Kaya huwag mong isipin lang sarili mo, pinagpala na ako, ito lang yon, hanggang dito na lang yon. Bakit? May biyaya pang nakalaan ang Panginoon. Amen! Go! Amen? At tuloy tayong iibig sa Kanya. Tatanggapin ang Kanyang salita, susundin, no? At sikapin, no? Na matutunang kilalanin ang Panginoon. Ang pagkakilala ay magiging pagkaraniwan na lang. Bakit? Kasi kusa. Amen? Si Lord na sabi na, ako na. No? Hindi na kayo magsisikap na makilala ako. Ako na ang magbubukas ng sarili ko. Pagka ikay nakapasok sa bahay, no? Ito ang maganda sa atin pong tradisyon, di ba? Tayong mga Pilipino, di ba? Pag nakapasok ka na ng gate, nakapasok ka na ng bahay, nakakapasok ka na sa buhay nila. Hello? Amen? Amen? Bakit? Kasi pagpasok mo sa bahay nila at pag upo mo sa lamesa nila at pag hinainan ka na, hindi naman bahay nila ang ikukwento nila, kundi hindi rin kapitbahay, kundi buhay nila. Hello? Amen? Amen? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Revelation, no? Ay kumakatok sa pintuan, di ba? At pag pinatuloy mo ako, tayo magkasalo, magkasama. Yung pagsasalo, alam mo yung yung kainan o yung pagkain, yan ay simbol ng covenant, ng kasunduan. Amen? Alam niyo, isa sa masarap, actually, yan ang dahilan kung bakit hindi talaga nagtatapos ang kasalan sa simbahan. Nagtatapos talaga yan sa kainan. Hello? Alam na ba kung bakit? Kasi ang pagkain ay covenant. Ang inumin ay covenant. No? Kaya nga sinasabi di ba? Pag sinusubuan ng kukuha ng pagkain yung lalaki, susubuan niya ang babae. Sinasabi na, ito ako, tanggapin mo. Ito yung aking katawan. Meron din ang babae, di ba? Pag uminom. Ibig sabihin nun, mga kapatid, lahat kayo na nakikikain sa kasalan, isa kayo. Amen? Bakit? Kasi pumunta kayo doon, hindi lang para sumaksi, kundi kasama tayo o kasama kayo sa kasunduan kapag nakikikain kayo, nakikiinom kayo. Hello? Amen? O kaya, mga kapatid, pag may handaan at kasalan, huwag ho kayo mag-uwi. Huwag kayo magbabalot. Bakit? Ang katumbas naman. Binalot ang katawan at dugo nung naghanda. Bakit? Kasi mula yun sa dugo at pawis nila. Pumunta tayo doon, libre, di ba? Wala naman sa inyong nagbaon sa kasalan. Wala naman. Wala. Bakit? Kasi doon ay libre. At sinisiluhan, yan ang dahilan kung bakit sa bawat tagpo nila ng mga alagad ng Panginoon ay merong kainan. Merong
pagpira-piraso. At brothers and sisters, ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi lang hanggang dito. Kaya ang biyaya mo, naghihintay pa. Marami pang biyayang naghihintay para sa iyo. Patuloy mo lang tanggapin, sundin, kilalanin ang Panginoon. Patuloy lamang tayo manahan sa Panginoon. At ito ang pangako na sabi niya, dadalangin ako sa Ama, bibigyan kayo ng isang patubay na laging kasama ninyo magpakailanman. Hindi na kayo muli-mulila. Hindi na tayo magkakaiwanan pa. Kaya, hindi ka malulungkot kung iiwan ka ng asawa. Bakit? Meron kang kasama. Kung iiwan ka ng anak, mauuna man ang asawa mo, mauna man ang anak mo, sino man ang mauna. Amen? Hindi tayo mangungulila dahil meron tayong presensya na laging kasama. Amen? Amen? Okay, tayo tumayo. Pas natin ang ating mga kamay, ang ating mga daladalahan, ang ating mga prayer request. Sabihin natin, Panginoon, tinawag mo ako sa ugnayang walang hanggan. At sinugo mo ang banal mong Espiritu upang hindi ako mangungulila at mananatili kang kapiling ko. Ano man aking mga kahinaan at pagkukulang, gabayan mo ako pabalik sa iyong salita, sa iyong utos, at tinatanggap ko upang ito ay aking masunod at maranasan ko ang iyong biyaya at mga pagpapala. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating
kamay at tanggapin ang biyaya mula sa Panginoon. Nothing compares to Ang this kanyang kapangyarihan ang sa ating lakas. Siya natin kalayaan. I Siya natin worship you tagumpay. in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Maraming Diyos sa mga Panginoon, tinataas namin ang aming mga kapatid, sina Sister Alicia De Jesus, kanyang kaarawan, Sister si Rally, ang iba masasalamat, pagpalaan mo rin po, Sister Carolina, para sa kagalingan, Panginoon. Ganun din, si Suela Binipayo, kagalingan, Panginoon. Ganun din kagalingan, Sister Annalyn Carlos, at pagpapala para sa wedding anniversary ni Brother Leo at Amor. Pagpalaan mo po, Panginoon, lahat ng aming hawak kamay. Answered prayer na kami. Pinagpala na kami. Sapagkat kung anumang meron ka ay amin. Kaya ang pangako mo sa amin na kami ay makakasama mo, naniniwala kami, Panginoon, na ang biyaya na kailangan namin ay tinanggap na namin. Answered prayer na kami. Pinagpala na ang aming mga kamay. Ang aming katawan ay tinanahangan na ng iyong presensya. Umalis na ang karamdaman at hindi na babalik. Amin pong imasin, Panginoon, na ang kahirapan ay nawalan na, umalis na at tumalik na ang kasaganaan sapagkat ikaw ang aming kasama. Ang Diyos na kasaganaan. Namin namin ang tagumpay. Hindi kami magsisipayo, hindi kami mangungulila, hindi kami mabibigo sapagkat ikaw ang aming kasama, ang Diyos na aming tagumpay. Pagpapala sa mga negosyo, pagpapala sa mga nasa ibang bansa at mga mahal sa buhay, Panginoon, sa mga nag-aaral, maging successful. At ang panginaangkin, Panginoon, na mag-ari kami ng ari-arian, ng kauntayomanan, magmamanage kami ng mga kumpanya at ng mga negosyo, Panginoon. At ang panginaangkin, Panginoon, na we are spiritually blessed, emotionally prosperous. At ang panginaangkin, materially, financially, physically, thank you sa lahat ng blessing mo, sa lahat ng inigawa at patuloy na gagawin. Thank you, Panginoon, salamat sa lahat. Sa iyo ang aming papuri at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo magpasalamat kay Lord. Salamat po sa ating mga choir, instrumentalist, sa mga workers, sa lahat ng umatend. Ang ating pong General Assembly sa main celebrated ng Friday, doon tayo sa Divine Mercy na alas 10 ang misa, 10 to 3:30 tayo doon sa third Friday. Sa May 15, third Friday.
Tapos sa Friday, second Friday, Vicariate meeting ko. Every second Friday, meron Vicariate meeting sa Batimbo. At meron ba kayong yun dito, gawain sa Bulacan o sa Vicariate ko? Vicariate 1? Sa Batimbo ginagana. Okay. Anong schedule? Sunday. Sunday, okay. At may anniversary po sa Biyernes. Sa Lido, Biyernes. Sa Huwebes, sa San Francisco. Tuloy na. Tuloy na, okay. Anong oras sa San Francisco? Alas 3 hanggang alas 7? 3 to 8. Ano? Sa Biyernes pa, okay. Sa Huwebes, May 7 sa Huwebes, magsama-sama tayo sa San Francisco alas 3 hanggang alas 8. Sino ang atin? Meron ba bang ibang announcement? Wala na. Okay. Ginto, sa Violeta ba? Sa Violeta mag-anniversary May 11. May 11, Monday. Sa next Monday. Wala naman tayong gawain dito, di ba, sa 11? Kasi twice a month dito. Nag-invite ang Violeta, Ginto, Holy Family doon sa may mahalaman ng mapasok na kayo doon sa may Pure Gold, pag nag-jeep kayo. Anniversary nila sa May 11. Sa Lunes yun, wala naman tayo dito gawain. Ang gawain ulit dito ay May 18 ba? Okay, third Monday. Dito ulit, ano yun, 18 na ba? Pumunta po kayo birthday ni Ate Marie. Sa may birthday na. Susunod. Okay, pwede ko tayo. Meron pa? May closing prayer pa? Closing prayer tayo. Tapos picture tayo lahat sama-sama. Para po sa huling panalangin na Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala, sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Sa Maria ng Diyos, padalaan kami makasalanan ngayon at Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Tayo po lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ng magpakailan mga kasawalahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Picture tayo. Saan pa maganda? Lahat tayo. doon kaliwa. Doon tayo pwedeng mag-picture. Sama-sama. Picture muna tayo ha, bago tayo magpansin. Pansin ba? Picture muna tayo. Saan ba tayo? Mga junior citizen nakaupo po. Ang dami kaya kung na ilang picture, may picture. Tara po, tayo lahat. Gusto ni Brother Elie, may tayo lahat. Uy, tara. Mga bata, doon kayo sa harap. Doon kayo sa harap, ha? Patalong ko. Eto na may room desk. Kayo na po dyan, right? Kayo na po dyan. Tinatandaan niya po lang. Ay, anak dito, ay diyan ka sa ito si Sister Fanny. O ba lahat dito? Baka matasa. Ay, mga nene, ito to. Isa ba ka? One, Side. one, two. Safe wet. Saka po. One. Siya wala. Waki pa. Waki! One. Ganun.
Diba?